Saan galing ang araw? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang tanong na sobrang obvious. Pero kapag pinag-isipan mo, biglang nagiging deep. Saan nga ba galing ang araw? Oo, class. Hindi lang yung saan nagpupunta ang araw kapag gabi at kung saan ito sumisikat kapag umaga na. Ang totoong tanong, saan talaga ito nagmula? Kasi aminin natin, sanay tayo na nandyan lang siya. Gigising ka may araw, maglalaba ka may araw, manonood ka ng sunset. Siyempre, mayroon pa ring araw. Pero kung bigla kitang tanungin, paano nabuo ang araw? Medyo mapapaisip ka. Hindi mo naman ito na itatanong sa tuwing gigising ka. Hindi mo naman ito iniisip kapag nagpapatuyo ka ng nilabahan. At lalong makakalimutan mo itong itanong kapag nawiwili ka na sa ganda ng sunset. Kapag hapon. Ngayon, class, pag-usapan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Sunny Angel 14. Maraming salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Quezon City. Unang-una, linawin natin. Ang araw ay hindi simpleng ilaw sa langit. Ito ay isang sun, isang napakalaking bola ng mainit na gas. At kapag sinabi nating mainit, hindi ito mainit na kape level. Ang core ng araw ay umaabot ng humigit kumulang 15 milyong degrees Celsius. Ngayon, puntahan natin ang origin story. Ayon sa agham, ang araw ay nabuo mga 4.6 bilyong taon na ang nakalipas mula sa isang napakalaking ulap sa kalawakan na tinatawag na solar nebula. Ang nebula na ito ay binubuo ng hydrogen gas, helium, at kaunting alikabok. Ngayon, class, paano naging araw ang ulap ng gas? Isang salita, gravity. Sa loob ng nebula, may bahagi na nagsimulang mag-collapse, papasok. Habang lumiliit ang bahagi na iyon, mas dumidikit ang gas, mas tumataas ang pressure, mas umiinit ang core. Parang ikaw kapag pinagsiksikan sa jeep, umiinit ang sitwasyon. Habang tumitindi ang init, nabuo ang tinatawag na protostar, isang baby version ng araw. Dumating ang critical moment. Kapag sapat na ang init at pressure sa core, magsisimula ang proseso na tinatawag na nuclear fusion. Dito, ang hydrogen atoms ay nagsasama-sama upang maging helium. At sa pagsasanib na ito, naglalabas ng napakalaking energy. Ito ang dahilan kung bakit umiinit ang araw. Naglalabas ito ng liwanag at nagbibigay ito ng energy sa buong solar system. Sa madaling salita, class, noong nagsimula ang nuclear fusion, parang nag-on ang pinakaunang ilaw sa ating solar system. Habang nabubuo ang araw sa gitna, ang natitirang gas at alikabok sa paligid nito ay nagsimulang umikot. Mula sa mga debris na iyon, nabuo ang mga planeta, mga buwan, mga asteroid. Kasama na dito ang ating tahanan, ang Earth. Ibig sabihin, class, nauna ang araw bago ang Earth. Kung ang solar system ay pamilya, ang araw ang magulang at ang mga planeta ang mga anak. At tulad ng tipikal na magulang,
Siya ang nagbibigay ng energy, ilaw at init. Bakit mahalaga ang araw? Kung mawawala ang araw, hypothetically lang ha, wag naman sana. Mangyayari ang mga sumusunod. Titigil ang photosynthesis. Mawawala ang liwanag. Babagsak ang temperature ng Earth. At hindi mabubuhay ang karamihan ng organisms. Sa madaling salita, ang araw ang dahilan kung bakit may buhay sa Earth. At gusto mo ng bonus? Ang energy na nararamdaman mo bilang init ng araw ay nagsimula sa core nito at umaabot ng libo-libong taon bago makarating sa surface. At kapag nakalabas na ito bilang liwanag, 8 minuto lang ang biyahe papunta sa Earth. Ibig sabihin, ang sikat ng araw na tumama sa mukha mo kanina ay nagsimula pa nung wala pang TikTok. So recap class, ang araw ay mula sa isang malaking ulap ng gas at alikabok na tinatawag na solar nebula. Sa tulong ng gravity, ang ulap na ito ay nag-collapse at bumuo ng isang protostar. Nang umabot sa sapat na init at pressure ang core, nagsimula ang nuclear fusion, kung saan ang hydrogen ay nagiging helium at naglalabas ng napakalaking energy na siyang dahilan ng liwanag at init ng sun. Habang nabubuo ang araw, ang natitirang material sa paligid nito ay naging mga planeta, kabilang ang Earth. Sa madaling salita, ang araw ay hindi lang basta ilaw sa langit. Ito ang puso ng ating solar system at ang pangunahing pinagmumula ng energy na nagbibigay buhay sa ating planeta. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, kung may isang bagay sa universe na literal na nagbibigay liwanag sa buhay natin, iyon ay ang araw.